Bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes pa rin, no choice ka sa gabing ito. Ako at ako pa rin ang napapakinggan mo sa mga oras na ito, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping no choice o pagiging desperado. Ikaw ba, yes pre, na minsan ka na bang nalagay sa isang sitwasyon kung saan ay may mga bagay kang kinakailangang gawin kahit palabag ito sa iyong kalooban? Or sa madaling salita, ikaw ay napilitan, 'di ba? Huwag na tayong lumayo. Gaya niyang trabaho mo, 'di ba? Aminin mo na, 'di ba? Aminin mo na hindi ka naman talaga concerned sa kumpanya kaya hindi mo sila maiwan-iwan. No choice ka lang talaga kasi kailangan mo ng pera. O kaya naman dyan sa jowa mo ngayon, diba? Hindi mo siya maiwan-iwan, hindi mo mapakawalan. Kasi nga, alam mo, na siya na lang ang nagtsatsaga sa ugali mo. Well, mga yes friend, wala naman talagang masama no, sa pagiging desperado for as long as alam mo na ginagawa mo ito or gagawin mo ito para sa ikabubuti ng sarili mo at kakambal nun dapat is wala kang ibang aapakan na tao. 'Di ba? Okay lang magpaka-desperado kung para sa sarili mo, kung walang ibang maaapektuhan, kung hindi ikakasama ng iba, go for it. No? Kasi may mga tao na desperado na kahit mangyurak sila ng kapwa nila, go lang. Wala silang pakialam, 'di ba? Basta ang alam lang nila, ang gusto lang nila matugunan yung mga problemang kinakaharap nila, 'di ba? Or mga pangangailangan nila. 'Di ba? Yung mga ganid, 'di ba? Yung mga, for example, 'di ba, mga masasama ang loob, mga magnanakaw, yan, nako, talamak yan. Nagagawa nila 'yon dahil sa pera, dahil desperado na sila na gumawa ng ganong klaseng bagay kahit pa makapaapak sila ng kapwa nila, basta makuha lang nila yung halaga ng pera na gusto nila para matugunan yung kagustuhan at mga pangangailangan nila. Wala silang pakialam. O hindi naman kaya, wala silang ibang makitang option kung paano yung magiging response nila sa problema nila na yun. But again, hindi yun maganda, hindi yun okay. Regardless kung desperado ka, hindi sapat na dahilan yan para gumawa ka ng masama lalo na sa iyong kapwa. Hindi ka maaabsuelto basta-basta. Hindi yan sapat na rason. Gumawa ka ng panglalamang sa kapwa mo, nagnakaw ka kahit na 5, tapos sasabihin mo, sorry, desperado lang ako, hindi yun sapat na rason. Kaya with our letter sender na si Ronald na walang-wala rin talagang pera, 'di ba? Saktong-sakto lang yung pamasahe niya papunta dun sa job hunt na pinuntahan niya tapos pauwi ng Maynila. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nalaglag pa yung bariyang tinatago-tago niya, iniipit-ipit niya sa bewang niya sa inidoro. 'Di ba? Yung eksakto na lang talaga yung pera mo, yung yun na lang talaga yung meron ka, tapos nawala pa, 'di ba? Muntik pang mawala. So ang ginawa ni Ronald, since no choice siya, pinulot niya ulit sa inidoro kahit na kahit na madumi yun, or hindi ko alam kung ano ba, malinis ba yung tubig sa inidoro, mineral ba ito? Basta ang alam ko lang, nilalagyan niya ng dumi ng tao, yun yung alam ko dyan, 'di ba? So same thought with Ronald. Alam niyang madumi yung tubig na yon and kinaukaw niya pa rin yun para lang magkaroon siya ng pamasahe pa uwi niya kasi no choice nga siya. So anong gagawin niya kung hindi niya gagawin yun? Mas pipiliin niya bang maglakad ng malayo? Mas pipiliin niya bang mamalimos? Mas pipiliin niya bang magnakaw para lang may pamasahe? Mas pipiliin niya bang mag 1, 2, 3? Hindi ko alam. But I think for me, mas better na yung ginawa niya na pinulot niya yung pera or barya dun sa inidoro kahit na madumi kasi siya naman yun. Diba? I mean, wala siyang ibang maagrabyado.
Well, in fact, kakagandahan pa nga dito, wala namang ibang nakakita kasi CR yun. Ang masama dyan, kinuwento niya pa. Diba? Pinagkalat niya pa talaga. Pero this is a shared experience. I mean, as an experience na magandang i-share sa iba. Kasi dito papasok yung good choice natin minsan sa buhay, 'di ba? Yung good decisions na ginagawa natin for making our lives more easy, for making our lives better, 'di ba? Kaya para dun sa kwento ni Ronald, may part pa rin na nakakaawa siya. Kasi again, what if hindi niya ginawa 'yon? What if nangibabaw yung pagkadiri niya? What if nag-inarte siya? What if naghanap siya ng ibang mapagpipiliang desisyon? Makakauwi kaya siya? Sabi ni Kuya Joshua, good decision. Ikaw mo yung kamay mo sa inidoro para makuha yung barya. O, diba? Yun talaga yung good choice. Kaya naman ikaw mo yung kamay mo sa bulsa ng iba para lang magkaroon ka ng pera na hindi naman sa'yo. Diba? So, go na yan. Kapag may nakita kang barya sa inidoro, go! Kaukawin mo yan. For sure naman, wala nang may-ari niyan o hindi naman kaya may isa pang klase ng Ronald na nakahulog din ng barya dyan pero siya may pera pa, may choice pa siya. Kaya iniwan niya na, pinabayaan niya na yung barya. Kaya go! Biyaya yan sa'yo, kunin mo na. Diba? Hindi mo ikamamatay yan. Sabi nga sa kanta, what doesn't kill you makes you stronger. So ito yung patunay mga yes pre na sa buhay, again, may mga ginagawa tayong desisyon na kahit mahirap, bagamat mabigat sa ating kalooban, kailangan nating gawin, di ba? At kailangan nating panindigan. Pikit mata mong lulunukin kung yun na lang yung natitirang paraan kasi nga, no choice ka eh. Mag-iinarte ka pa ba? Kumbaga sa exam, walang multiple choices. Pero kailangan mo ng sagot. Kailangan mo ng solusyon. Yung sagot na yun, magmumula dapat sa'yo. Kaya ikaw ang tutugon sa problema mong yan. And bottom line, kapag nahantong ka sa buhay mo na feeling mo desperado ka na sa ganyang klaseng sitwasyon na para bang wala ka ng ibang pwedeng gawin, sa pagkakataon sa buhay mo na parang walang-wala na talaga, yun na lang talaga, mag-isip-isip ka. Sabi ni Kuya Joshua, kumaukaw ka rin sa inyo. Hindi, parang ang random naman nung, hala, anong gagawin ko? Wala na akong pera, no choice ako. Kakaw ka sa inidoro. Ginawa mo namang holy water sa simbahan. Yung tubig sa inidoro, grabe ka naman. So yun no, sana kapag humantong ka sa mga ganyang pagkakataon ng buhay mo, makapag-isip ka pa rin ng tama. Ayan, kung ano nga ba yung dapat mong gawin, kung dapat mo nga ba itong gawin, or baka wala ka lang choice, or baka naman hindi ka walang choice, sadyang makitid lang yung utak mo. Kaya hindi ka makapag-isip ng ibang paraan. So sana, 'di ba, mabuksan niyang kokote mo, sana lumawak pa yung pag-iisip mo at bigyan ka pa ng mundo ng maraming options sa buhay mo. 'Di ba? Sana hindi ka mahantong sa pagkakataon na lagi kang desperado. Yon. Diba? Kasi mahirap yan yung pakiramdam na parang desperate ka na parang ako. Alam mo ba na no choice ako sa gabing to? Kasi kahit wala na akong pera, kailangan ko pa rin ipamigay yung 500 piso. Para sa pera-pera lang yan. Ano ba naman yan? Naalala nyo pa yun? O kaya naman eto na nga, sige na, ang hinihintay mo, ang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ngayong gabi para sa ating Huwag na nating patagalin pa. Eto na anunsyo ko na kung sino nga ba ang mapalad na nanalo para sa ating pera-pera lang yung promo para sa gabing ito. Kanino nga po ay ang hinahanap po ni B-Boy Bibo ay ang coins or picture ng barya. Kahit magkano pa yan, basta barya. O, alam ko naman na dinukot mo pa yan sa kung saan-saan. O, pero eto na nga, congratulations sa pagmumukha mo. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Manuel Santiago Jr. Congratulations. Yung barya mo gawin nating buong 500 piso. Sana all. Bekenemen. Kahit yung barya mo kanina akin na lang. Swap tayo, barya mo gawin nating 500 pesos.
At yes, friend, ikaw, kung hindi ka man pinalad na nanalo ngayong gabi, naku, wag kang mag-alala. Sumali ka lang ng sumali at malay mo manalo ka ng pera. Oo, tuloy-tuloy lang sa pakikitutok at pakikinig dito sa 101.1 Yes FM. At abangan mo lang ang iyong paboritong DJ kung sino nga ba sa kanila ang posibleng magpanalo sa'yo ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! mga yes friend. Ayaw ko man kayong iwanan ngayong gabi pero wala akong choice. Kailangan ko nang umuwi. Wow, kala mo naman talaga ang sipag-sipag. Yes, friend, 3 oras na bibitay ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo na pumipiyok-piyok na sa mga oras na ito. DJ B-Boy Vivo, magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa programang Stick to One. Mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah. Happy weekend!